Okay, so welcome sa isa na naman pong livelihood lecture, no? Hatid sa inyo ng VLTS. So, sa umagang ito, ako po si Kuya Raymond at ako po ang magtuturo sa inyo kung paano po gumawa ng surprise muna yan, no? Mamaya papakita ko sa inyo. And anyway, magandang umaga po sa ating lahat. At yun, isa nga sa mga ginagawa ng ating section, ang Vocational Livelihood Training Section, ay nagbibigay ng mga livelihood lectures upang magkaroon kayo ng mga ideya kung paano mas mapalawig, no, ang inyong kumbaga knowledge sa pagnenegosyo na pwede namang gawin doon sa inyong mga tahanan. So ito po ay isa sa mga goal po namin na mabigyan kayo ng mga ideya upang sa ganun sana mapakinabangan po ninyo ito. Hopefully mapakinabangan po ninyo ito sa inyong mga tahanan, gawin ninyong extra income upang makatulong po sa inyo, no, sa paghahanap buhay, no, kung lalong-lalo na kung hindi sapat yung kinikita ninyo sa araw-araw, pwede po ninyo itong gawing small business. So ngayong umaga po, tuturuan ko po kayong gumawa ng banana ice cream. Ayan, so since summer, no, lalo na pag mainit ang panahon, pumapatok po ang mga ganitong negosyo, ang paggawa po ng mga ice cream. So since marami po tayong mga saging, panahon din po ng saging ngayon, is bibigyan ko po kayo ng ideya kung paano ninyo mas mai-elevate, no, yung ating mga saging, hindi lang sa paggawa ng turon, hindi lang sa banana queue, no, bagkus gagawin po natin siyang mas sosyal. Pero mas madali din po itong gawin, no? At tiyak na mas kikita po tayo ng mas malaki compared sa ibang banana products. So tuturuan ko po kayong gumawa ng banana ice cream. So ito po ang ating mga kakailanganin. Meron po tayo ditong food processor. Meron din po tayo ditong mga mixing bowls. Meron po tayo ditong hand mixer. Meron po tayong all-purpose cream, Liberty or condensed milk. Hindi po pala yan Liberty, Doreen po yan. May vanilla essence din po tayo dyan, vanilla extract. Kung gusto po natin ng medyo banana-like talaga siya, lagyan natin ng konting food color. And meron po tayo ditong mga overripe bananas. So, pwede pa po natin pakinabangan yan. Kahit ganyan na po ang kulay niyan, safe na safe pa po itong gamitin. Pwede po natin siyang gawing banana bun or banana bread, no? At ang gagawin po natin ngayon is banana ice cream, no? Talagang pumapatok po ito sa katamisan dahil overripe na po siya. So matamis na po ito kung tutuusin. So yan, ipil lang po natin siya na ganyan. Okay. Tapos, yung iba. So, isa po ito sa mga paborito ko na flavor, no? Banana shake. Pagdating sa shake, favorite ko po ang banana shake. Ngayon, naisipan po natin na why not make it into an ice cream. So, ang banana ice cream po ay isa sa, kung hindi po kayo marunong gumawa ng ice cream, tuturuan ko po kayo ngayong umagang ito. Madali lamang po. Yung parang nabibili natin ng mga selecta, ganon. Mas masarap pa po yun dito. So, gumamit po tayo ng knife. Yan, i-ano lang po natin yan. Hati-hatiin lamang po natin ng maliliit. Okay. Tapos ilagay natin dito sa bowl. Dito na lang sa ano. Kasi dito. Diretso na natin dito sa food processor pala. Mas madali. Paano natin yan? Dito tayo magmi-mix mamaya sa mixing bowl na malaki.
So huwag po kayong mag-alala, itong mga overripe bananas po natin, malinis po ito. Bali, sa ref na po sila na overripe. Ayan. The more bananas, the more na mas masarap po. Mas lasang-lasa po natin ito kayong pagiging banana ice cream po niya. So, buksan pa po natin yung mga natitira pa. Okay. So kung gusto nyo pong halimbawa magdagdag mamaya ng mga different flavors, pwede po kayong mag-incorporate kagaya ng pagdadagdag ng mga nuts. Kung gusto nyo po ng banana na may mga nuts, or pwede ring chocolate chips. So mamaya po magdadagdag po tayo ng chocolate chips dito sa ating banana ice cream para extra texture lamang sa ating at saka extra flavor na din dito sa ating banana ice cream. Ayan, lagay lang natin sa food processor. Okay. Ayan, so tapos na po natin na-slice yung ating mga saging. Ito na po siya. I-food processor na po natin yan. So, paandarin na natin ang roleta. Check natin. Ayan. So, tignan ninyo. Ganyan ang gusto natin i-achieve na consistency. Okay. Para talagang masarap na masarap. So, ilipat na natin yan dito. So may mga chunks pa siya, okay lang yun para kapag ka tayo mamaya, hindi nakuha ng food processor, pero masarap na yan. Pag-unid muna natin yan, tapos dito naman sa kabilang mixing bowl, kunin na natin itong all-purpose cream. So ito po ang gamit natin, Nestle all-purpose cream. Chilled po ito. So kung hindi nyo po, mas maganda po kung chilled para mas pag inano po natin yan, winip po natin, mag double in size pa po siya. Ayan. Okay. Next, dalawa po ang ating gagamitin. Chilled overnight po itong ating all-purpose cream. So lagyan na rin po natin ng konting food coloring na yellow para banana siya. And then maglagay na po tayo ng vanilla extract. Tansya-tansya lang po sa paglalagay. Then ang ating
condensed milk. Ayan. 3/4 lamang po ang ating nagamit. Yan po. 3/4. Kunti pa. And then, i-whisk na po natin siya. Yan, kung mapapansin po natin, medyo hindi pa po siya ganun ka-yellow. So magdadagdag po tayo ulit ng food coloring. Yan. Ayan, so na-whip na po natin, ihalo na po natin itong ating banana puree. Ayan po siya. May spatula na pala tayo dito. Sa idin natin para kuhang-kuha natin lahat yung mga saging. Ayan. Tapos, i-whisk lang natin siya saglit. Huwag natin i-over-whisk para hindi siya ma-over-mix. So ito na po ang ating banana ice cream.
dito sa ating bowl. So, yan na po ang ating banana ice cream. So, ito na. Ito na ang finished product ng ating banana ice cream. Ayan. Kung makikita nyo, ipapatigas na lang po natin yan sa ref. At, yan na ang ating banana ice cream. So, dahil wala tayong container na parang yung container ng mga ice cream, pwede rin tayong gumamit ng disposable tubs na kagaya ng ganito. Tapos, i-ref na lang po natin siya. So, kung gusto nyong pangbenta, pwede po itong pangbenta. Magpa-order kayo. No? Sabihin nyo, marunong kayong gumawa ng ice cream, kahit anong flavor. I-incorporate nyo lamang po ito. So, yan. Oh, grabe, pag tumigas ito, sobrang sarap nito, guys. Meron pa siyang mga tidbits ng banana dyan. So itong isa, walang other ingredients tayong nilagay, banana flavor lang. So mamaya dito sa matitira, magdadagdag tayo ng chocolate chips for texture para mapagkumpara natin to pag lumamig na kung ano yung mas masarap. So tapos lang natin siyang konting ganyan. So yan na po ang ating banana ice cream. And the next one, lagyan naman po natin yung matitira ng chocolate chip for added flavor and texture. Hahalo pa po natin konti yan. Ayan. Sarap. O, diba? Yung ice cream mo na may ano. Nagdagdagan pa po natin. So mamaya tatapinisan pa natin yun. Okay. Tapos yun naman ang ilalagay natin dito sa kabila. Sarap. Spatula para side na side. Okay. So ito po yung ating banana ice cream with chocolate chips. So lagyan pa po natin yan ng toppings.
Ayan. So, perfect. So, ito po ang ating banana ice cream. Ito po with chocolate chip cookies. Hindi pala. Chocolate chip lang pala. Tapos, ito po yung plain flavor natin ng banana. And of course, bago po natin i-ref yan is lalagyan pa po muna natin siya ng cling wrap. Para sa ganun ay hindi talaga siya makontaminate and maganda ang kanyang pagkakalamig. So, yan po. Takpan na natin. Ayan po. Ayan. Ayan doon. Ayan. So ito na po ang ating finished product ng paggawa natin ng banana ice cream. Ayan. So sana po may natutunan na naman po tayong bagong livelihood idea ngayong umagang ito, no? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at i-share nyo naman kung ano yung natutunan ninyo at kung paano nyo ito mas mapagkakakitaan. So maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa next na livelihood lecture po natin. Bye-bye!